Kwentuhan tayo. I'm a Filipino-Canadian architect sharing my experience as a project manager. Maganda ang pasweldo sa US, alam niyo ba yun? Wala naman siya masyadong ginagawa pero ang ganda ng sweldo niya. Undergraduate daw siya ng architecture. Nandito na siya sa Canada. Hello sa'yo. And then, tinatanong niya kung ano daw ba pwede niyang gawin or kung anong certification ang pwede niyang kunin to in a work similar to mine. Good morning. Buti na lang hindi tayo beauty vloggers. Para kahit anong itsura natin, pagkagising, pwede nang makipagkwentuhan. Gusto mong maging someday become a project manager. Kung your credentials will allow, kung ako sa'yo, I will take construction management para malaman mo yung mga regulations dito. Hindi ka na mahirapan later on. And then, malaman mo yung mga details dito sa Canada. Kasi nung ako, dumaan pa ako ng internship. Although, lagi kong sinasabi sa inyo, ang internship or apprenticeship dito sa Canada may bayad naman. So, walang problema. Pero dahil hindi ka dadaan doon, didiretso ka ng project management, I would suggest kumuha ka ng construction management course. And then take it from there. Tapos, later on, pag nagkaroon ka na ng experience, you can apply as a project manager kahit saan. Yung iba naman, ang pathway nila na ginagawa, not pathway, ang paraan nila na ginagawa is coordinator. So, kumukuha sila ng project coordinator courses. Tapos, later on, kapag nagkaroon na sila ng maraming experiences, nabibigyan sila ng mga project management na mga oras, they challenge the exam. Pwede naman yun para magkaroon ka ng PMP. Alam mo yun, kapag graduate ka sa Philippines, tapos nagkaroon ka ng lisensya or pagkatapos ng exam, meron kang, halimbawa, pangalan mo, Juan de la Cruz, tapos architect, ganon. Iyon, kapag sa sa project management naman, kapag tinake mo yung exam na yon, magiging Juan de la Cruz, PMP, ganon. So ngayon, dahil challenge mo yung exam, you are officially a project manager sa Canada. Minsan, yung mga Canadians pwede rin magtrabaho sa US, so hindi naman malilimit yung opportunities mo dito sa Canada, which is great. Diba, sabi ko sa inyo, yung mister ko nagtatrabaho siya sa US, at dito lang kasi kami nakatira malapit sa border. So, ang ginagawa niya, everyday he drives there and wala namang problema. So far, he likes it. Nagkakatalo lang sa tax kasi kukuha ng tax ang Canada tapos kukuha pa ng tax ang US. I mean, supposedly, dapat talaga yung US lang ang kukuha pero kumukuha din ang Canada. Okay lang din naman kung saan siya happy. At saka mas maganda ang pasweldo sa US. Alam niyo ba yun? Medyo naiingit nga ako sa kanya. Wala naman siya masyadong ginagawa pero ang ganda ng sweldo niya. Papaalalahanan na kita, alam ko maraming very impatient. Pag nagpunta sila dito sa Canada, hindi nila agad nakukuha yung dream job nila. Alam mo, I've been there. Kung ano-anong mga trabaho ang ginawa ko as survival jobs. Para lang ba may pambayad ng bills, di ba? Tapos, habang nagtatrabaho ko sa mga random jobs na yon, I continue applying. Kahit palagi akong rejected, denied, ganun. Sige lang, apply pa rin. Malaking kumpanya, maliit na kumpanya, wala akong pinapalampas. And it does pay off. Tapos one time, bigla na lang may nag-hire sa akin. Napakaliit na company, pero yun ang start ng aking career. Alam mo ba, yung unang trabaho ko dito sa architecture is not even related. Parang I engineer wood. I engineer floor joists at beams. Ibig sabihin, I run a software. Parang I do an engineer's job.
Ganun ba? And then I do some drafting too. And then from there, hindi ako nakontento. Boy. Ay, lalaki ka pala. I'm sorry. Lalaki ka ba? Hindi ko na... oh, I hope to meet you one day para malaman ko kung ano ba talagang gender ang gusto mo. You are free to choose whatever you want. But anyway, it's just too early in the morning. Okay. But back to topic. I engineer woods. Ang pangalan ng company is Trail Building Supplies. And from there, hindi ako nakontento. After 3 years, nag-apply pa rin ako. At ang unang-unang architecture firm na nag-hire sa akin is Hip Architects. Talagang inilaban ko yan. Walang and I have no regrets with every single work I did in my past kasi it gave me the courage to move forward. Para bang kapag nahihirapan ako sa mga trabaho ko dati, I use it as a driving force to push me to do better and apply for more and more and more. I hope this helps, my friend. And I hope one day mabalitaan ko sa iyo na you are working in the job that you like na, and that you are getting bored. Gusto mo na naman ng ibang job, which is normal, kagaya ko ngayon. Di ba sabi ko nga sa inyo na parang gusto kong magtayo ng isang crafting business dahil parang gusto ko naman magpahinga ng konti ang brain ko. Parang gusto kong magkutkot, ganon. So, supportahan niyo pa ba ako kapag naggawa ako ng crafting business sa site, tapos yung content ko puro crafting like a grandma na lang? I hope you will. I hope you will watch me regardless. I hope you can hear the birds around. I can hear the birds around. Ang ganda ng morning. Have a beautiful day.